Hello guys! Another day, another vlog as a stay-at-home mom with a small crafting business. First order of the day, ang gagawin natin ay ipapack natin itong mirror and brush na souvenir na order sa akin ng customer ko from Leyte. O, diba? Ang layo na ng inabot natin. So, ang una ko lang ginawa ay nag-print ng gagawin nating gift tag and kinat ko siya with my die cutting machine. And after nun guys, in-unpack ko na or in-unbox ko na itong ating plastic mirror and brush na nabili ko lang from online. And then after nun, nag-cut lang ako nitong metallic cardstocks na gagamitin natin or kasama sa ating packaging. So, crown shape yung ating kinat na cut out, which is kasama yan sa packaging based doon sa peg ng ating customer. O, diba? Taho kayo dyan. Narinig nyo ba yun? Anyway, after nyan guys, gumawa muna ako ng isang sample. Tinignan ko muna kung anong kinalabasan niya. And so far, okay naman. After nun, nag-proceed na ako sa paggawa nitong mga ribbon. So, yan muna ang una kong ginawa guys bago ko siya inassemble lahat para tuloy-tuloy na tayo. And yes, sa mga hindi alam kung paano gumawa ng ribbon guys, ganyan lang yan siya. Sundan nyo na lang yung ginawa ko sa video. Pero madali lang to guys, promise. Anyway, after natin gumawa ng mga ribbon, nagpack na ako guys. So, binalot ko lang siya sa OPP na plastic. Ayan, kita nyo naman. And then, tinalian ko nitong gold something na tali. Kasi hindi dumating yung mesh natin na packaging. Ginamit ko na lang kung anong meron ako. So, after ng order na yun guys, nag-final layout lang ako nitong gagamitin natin na design for the magnetic bottle opener. Itong order pala na to guys is galing sa isa ko pang customer from Cebu. O, diba? Sabi ko sa inyo, nag-ship kami nationwide. Sa mga customers ko na talaga namang nag-order sa akin kahit ang layo ko, salamat po talaga. And yes guys, dumating na nga yung ating cutter na gagamitin pang cut, yung ating gagamitin na pang design sa magnetic bottle opener. Diba dati manual cut lang. So ngayon meron na tayong cutter and dahil dyan mapapabilis na yung ating trabaho. And yes, nag-try muna ako guys mag-cut dito sa ating ginawang panibagong template for the magnetic bottle opener. And so far, okay naman. Walang nag-overlap. So after nun guys, nag-assemble na ako ng magnetic bottle opener. So itong press na to guys, nabili ko from Crafty Cribs. Ang daming nagtanong. So i-check nyo lang yung Crafty Cribs sa Facebook or sa Shopee. Nandun siya. Dahil naubusan na tayo ng bala, binuksan ko na rin tong bagong dating na mga magnetic bottle opener na nabili ko lang din online. So, ayan guys, 100 pieces ito. And then, yes, nagpatuloy lang ako sa aking ginagawang magnetic bottle opener. So, ang order sa akin ng customer ko na to ay 30 pieces ata. At ang saya ko dyan kasi ang bilis nating natapos guys. Gawa nga ng meron na tayong cutter. So, mas mabilis talaga mag-cut kapag merong cutter na ganun guys. So, yan lang yung ginawa ko all throughout the night. Nag-assemble lang tayo ng magnetic bottle opener. So, kinabukasan, of course, another order naman yung ginawa ko. Again, it's a bottle opener. Pero ngayon naman, ang gagawin natin ay engraved wooden bottle opener. So, yan yung ating gagamitin or design ng ating bottle opener. May nag-order uli nito sa akin ng 20 pieces ata. So, yun guys, prepare ko lang yung aking laser machine or engraver. So, before ako nag-engrave, nag-cut muna ako nitong ating acrylic topper dahil may nagpagawa sa akin. So, first time kong gumawa ng acrylic topper. And so far, guys, naitawid ko naman. Ang ganda ng kinalabasan, guys. O, diba? So, after kong gumawa ng acrylic topper, ayun na, guys, nag-engrave na ako nitong mga wooden bottle opener. And ito yung kanyang kinalabasan. So, yes, after nating mag-engrave ng first batch, tinuloy-tuloy ko na siya para matapos na lahat. Kasi minsan, guys, sinatamad na ako mag-open ng engraver ko kapag pa isa-isa na lang yung ating ini-engrave. Pero, yes, dahil natapos natin kinagabihan guys, ayan lang kami ng asawa ko. Siya, pinapak niya na yung magnetic bottle opener habang ako naman guys, ini-edit ko yung aking presentation na gagamitin for the webinar. At ayun na nga, linggo na guys. So before ako na-start ng webinar ko, nag-decide muna ako na mag-print ng mga cheap bags na gagawin ko after nitong webinar. And yes guys, batch 8 na tayo ng webinar on how to start a crafting business. And na-surprise talaga ako and happy guys dahil ang daming umattend. Hindi ko alam bakit. Pero yes, first time umabot tayo ng 90 na attendees. So sa lahat ng mga nag-attend that day, thank you so much. And yes,
may incoming webinar ulit tayo sa February 9 on how to start a crafting business. So sa mga gustong magsimula ng negosyo na gaya sa akin or nalilito kung paano magsimula, guys, pwede kayong mag-register. Ilalagay ko yung registration link sa comment section. So now, unbox lang natin itong aking bagong paper trimmer from Officom. So pwede nyo siyang bilhin from Craft Up. So available sila sa TikTok at saka sa Shopee, guys. At ayun na nga, super amazed ako dito sa paper trimmer na to kasi kaya niya mag-cut ng up to 3 sheets, guys, na 200 GSM na photo paper, which is yung ginagamit ko for the packaging ng aking mga product, o kaya 10 sheet ng 80 GSM na copy paper. O diba? Bukod dun, guys, meron din siyang kasamang corner rounder at saka hole punch para mas mabilis na lang sa atin mag-organize ng mga bagay-bagay. So ayan na nga, guys, ginamit ko na siya pang cut nitong ating gagamiting pang backdrop sa ating product na ginawa, which is yung ating engraved wooden bottle opener. So again, 200 GSM yung ginamit ko dyan, and kita nyo naman ang linis ng pagkakat. So ayan, guys, gumamit din ako ng puncher na kasama dito para mas maganda yung kanyang cut or kinalabasan ng ating backdrop. So after nun, nagpack na ako nitong ating mga bottle opener. So yun lang, guys. Again, ang ginamit ko for the packaging ay 200 GSM na photo paper at itong ating OPP plastic. So ayan na yung kinalabasan ng mga product na ginawa natin that day. Ang dami, diba? So thank you again sa lahat ng customers ko, guys. Super tuwa ako. Napagod man ako that week, but super worth it. Again, thank you sa mga attendees ko at sa mga gustong umattend ng webinar. Again, yung registration link na sa comment section. And that's all for today, guys. Bye!